Espesyal po ang araw na to dahil ating pong ibabahagi ay ang isang espesyal na grupo. Yan po ang 18 ex-Marine o dinatawag nating Brave 13. Palakpakan. Alam nyo mga kababayan, kaliwat kanan na nakikita ko sa social media na talaga nga namang pinipersecute o talagang ginigipit itong Brave 18 na ito. Pero antay po kayo dahil may lalabas pong Fearless 14. Yun. Akala siguro nila mapipigilan nila yung Blue Ribbon kasi ngayong araw na kahapon pala ay napigilan nila yung Blue Ribbon hearing ni Marcoleta sa pamamagitan ng pag-iimbento ng threat. Sa totoo lang po, ewan ko kung saan nila nadinig yung lintik na threat na yan. Pero gayon pa man, ang isang lumalabas na balita ngayon, yan ang ating pag-uusapan, yung issue na eto daw mga Marines o itong 18 Marines ay sila daw ang lulusok at aatake at pasasabugin ng Senado. Nako po, ayan pong bagay na yun, napakalaking isang katarantaduhan no, mga kababayan. Alam mo, itong mga Marines na ito, sobrang hanga ko dito. Ito talaga, espesyal para sa akin itong mga Marines na ito. Alam nyo kung bakit? Ha? Sa katunayan, meron pa nga akong tanong sa kanila nung in-interview ko sila off-cam. Ha? Tinanong ko sa kanila, kayo ba may kaalaman patungkol dun sa pagdemanda ni Zaldico sa akin? Kasi nung time na yun, nandun pa si Zaldico meron daw silang kaalaman dun. Sabihin, alam na alam po nila at sinabi nila yung detalye na yun sa akin. Kung kailan naganap yun. At sabi ko nga mga kababayan, itong mga to ay talagang masasabi mo na sila ho ay talagang may alam sa mga pangyayari sa mga gawain po ni Zaldico. Nung time na po siya ay isang congressman at chairman ng appropriation. So alam na alam nila ang galawan ng kanilang amo. At ngayon, ito, nagpapakabayani sila sa pamamagitan ng pag-reveal ng mga nalalaman nila. Rewind muna tayo. I-rewind lang tayo ng kaunti. Bakit po ba itong mga ito masasabi nating credible? Compare doon sa katulad ni, sino ba ito? Si Madriaga. Si Madriaga at saka ito, i-compare natin. Meron po bang pakinabang si Madriaga sa kanyang pagsasalita? Meron po bang pakinabang itong Brave 18 sa kanilang pagsasalita? Ano ang kanilang pakinabang? Kay Madriaga, ano ang kanyang pakinabang? Diba, ang kanyang pakinabang nanggaling na mismo sa kanyang sinumpaang salaysay na pag siya ay nagsalita ay magiging state witness. Kaya nga pinipilit niya isang kasamahan niya Sa kanya po nanggaling yan Hindi po nanggaling niya kung kani-kanino. Ibig sabihin, yung kanyang pananalita, kung ano man ang kanyang sasabihin, ay magdeterma kung ikaw ay makakaroon ng state witness, kung ikaw ay mapapalaya. May pakinabang siya. Etong Brave 18, ano pakinabang nila? Wala. Sa katunayan, hindi nga pakinabang ang nakuha nila dito, kung hindi puro pag-uusig, kung hindi kahirapan. Nananahimik na yan Nananahimik na po yung 80 na yan. Wala na po silang problema sa buhay, nabubuhay na sila. At sigurado naman ako, makakakuha ng trabaho yan. Lalo na ngayon, ang dami naghahanap at nagfi-feeling hari sa mga congressman. Diba? Marami dyan nagfi-feeling hari at saka pilingero talaga na sila ay parang mga gangster na punong-puno ng bodyguard. Pwedeng i-hire itong mga ito. Sabi ko nga sa inyo, kung meron lang akong pera, hinahire ko na lahat sila. Di ba? Alam mo yun, para talagang maproteksyonan ito mga VIP na mga congressman na ito. Napakaraming trabaho ang maaari nilang makuha. Pero dahil sa kanilang pagsasalita ngayon, wala na akong kukuha sa kanila. Didistansya na ho sa kanila kasi puro demanda sila Puro puro pag-uusig mula sa gobyerno. So didistansya na sa kanila. So yun ang isang unang pakinabang nila, mawawalan sila ng trabaho. Di ba? Ano pa? Puro demanda. Alam mo, hindi madali yan demanda na yan. And I'm talking from my experience. Sa dami natin ng demanda na pinagdaanan, noong una nga, apektado pa ako Totoo lang, noong una, apektado pa ako. Pero nung bandang huli, sabi ko, ilan na ba yung demanda ko? Sa sobrang dami na, hindi ko na mabilang. At sa sobrang daming demanda na, karamihan naman ay na-dismiss. Hindi ko na alam kung ano yung na-dismiss, ano yung existing pa. Although, syempre, nagpapasalamat ako sa dami ng abogadong tumutulong sa atin. Hindi ho ganun kadali. Pwede namang manahimik na lang po itong 18 Marines na ito Manahimik na lang sa bahay nila. Istorbo yan Para sa kanila, syempre, istorbo po yan. Hindi naman nila gustong maging bayani na at maistorbo. Di ba? Araw-araw yan. Halos siguro sa dami ng kanilang demanda. Ngayon, ipapakita natin sa dami ng demanda nila. Baka wala ng panahon yan. Mag-chill-chill dyan sa Boracay. O kaya mag-chill-chill dyan sa Siargao. Di ba? Yung mga ganyan, Siargao. Yung mga nakiki-Siargao. O kaya sa LU. Alam mo yung mga kabataan ngayon Tatawa talaga ako sa mga kabataan ngayon Basta lang makapunta, hindi nila alam kung ano purpose nila. Yung parang bang, alam mo, minsan ang tao
bumibili o kaya pumupunta sa isang lugar, sa restaurant o di kaya sa isang resort o kung ano pa man ang kanilang pinupuntahan, hindi para mag-enjoy. Alam niyo ba yun? Marami sa mga kabataan ngayon nagpupunta sa isang lugar, bumibili ng isang bagay, hindi para mag-enjoy, kung hindi para ipagyabang ang kanilang nakuha o di kaya ay napuntahan. Hindi naman nila alam naman ng mga tao na mamantakin mo babae, walang trabaho, tapos ang daming pera. Di ba? Sigurado tayo, merong SP yan. Ano yung SP? Sponsor. Sigurado tayo, may mga SD rin yan. Ano yung SD? Sugar Daddy. Di ba? Marami dyan sa ganyan, nagyayabang lang eh. Etong mga Marines na ito, meron kakayanan niya mga yan. Kasi ang tagal ho nila ng trabaho sa military. Malamang sa malamang, may kakayanan ho yan pumunta ng beach. Hindi katulad doon ng mga Gen Z dyan, na umaasa lang sa kanila mga Sugar Daddy o Sugar Mama. Ngayon, dumadami na may Sugar Mama at saka may Sugar Bayot. Ang dami ngayon. Mga kalalakihan, Sugar Bayot. Naku po. Hirap na hirap magtrabaho yung bayot. Tapos, vlog sila ng vlog. Tapos biglang may nakikinabang lang sa vlog nila. Binabati ko pala yung kaibigan natin dati na bayot. na hingi ng pang-grocery nun. At saka hingi ng pera nun. Kunwari merong mga ginagawang activity para sa mga tao. Yung pala pinag-chuchupageti lang niya. Meron tayo kakilalang ganyan. Binabati natin yan, ha. Kasi ano yan sa sobrang kakachupageti nabungi na. Pero balik tayo doon sa Marines. Yung mga Marines po, meron po talaga silang kakayanan. Diba? Meron po silang kakayanan na mag-chill na lang sa buhay. Kung trabaho, meron din sila. Pero anong nangyari nung kanilang pagsasalita? Kaliwat kanan ng demanda. Kaliwat kanan ng pagbibintang. At ang pinakamatinding pagbibintang ngayon, ginagawa pa silang terorista. Ginagawa pa silang terorista nitong, itong BBM senators. Para bagang sila pa ang bakit naman nila ba? Hindi ko makita yung logic eh. In every crime, there should be a motive. In every crime, there should be a motive. Di ba? Halimbawa, marami yan. Mapapanood nyo sa mga documentary o kahit sa mga fictional movies. May dahilan kung bakit pumapatay, di ba? Di ba usually yung first suspect, yung asawa, dahil kukunin yung yaman. May ganun di ba? O kaya naman may utang yung isa, kaya pinatay. Yung mga ganun, may motibo. Anong motibo nila sa pananakot sa Senado? Sa katunayan, ang dahilan nga ang naging resulta nung threat kununin nyo dyan sa Senado ay nakakansela yung kanilang pananalita sa Blue Ribbon o yung kanilang oportunidad na makapagsalita sa Blue Ribbon ni Marcoleta. Tulad kahapon na supposedly may Blue Ribbon na cancel. Yung oportunidad na yun na matagal na nilang hinahangad-hangad ay napipigilan dahil dito sa lintik na threat na ito. So give me a good reason or reasons kung bakit nila babantaan ng Senado. Di ba? Sino ang may motibo? Sige, tanungin ko kayo. Sino ang may motibo niyang lintik na threat na yan? Sino ang may motibo na pigilan ang pagsasalita nitong mga Marines na ito? Sino ang may motibo na pigilan ang hearing patungkol doon sa NBI attack? Sino? Yung mga 18 Marines po ba? Itong Brave 18? Hindi! Your guess is as good as mine. Yung mga sagot ng mga animal Ganun yung mga sagot na nakuha ko doon sa mga animal na mga congressman na makabintang Your guess is as good as mine. Pag ganun pa Hindi, di ba? Sa lahat po ng crime, meron pong motibo. Wala akong makitang motibo para bantaan ng 18 Marines o itong Brave 18 ang Senado. Uy, tumalisik pa ilaway ko. Di ba? Wala pong dahilan. So, mga kababayan, para ho sa inyong kaalaman, yan ho ang ating pag-uusapan ngayon na titignan. Kasi sinagot po ni Atty. Baligod yung mga paratang na yan na kailangan nating maunawaan. Huwag po tayo magpakabobo at magpakapinklawan dahil lang tayo ay bitter dito sa mga Duterte. Dahil ayaw nating manalo. Eto, i-play natin yung parte nitong kay Atty. Baligod. Yan. Naku, naniniwala ba kayo kay Windapel yan? Sa kasi matibak? Nako. Puro kasinungalingan yung sinasabi nila. Ang tagal nang bina-background check kami ng intelligence community, including cyber technical intelligence groups ng AFP, PNP, NBI, and even the intelligence group of the Presidential Security Command. Okay. Alam na nila lahat, no? So yun po pati yung bahay ng girlfriend ng mga kasama ko. Biro lang yun. Yung part na yung biro lang. Kasi
Delicates yun. Kasi yung iba, asawa na hindi na girlfriend. Baka isipin ng mga asawa, may girlfriend kayo? Hindi, totoo naman eh. Di ba? Totoo yung sinabi ni Atty. Baligod. Ang tagal na niya binabantayan eh. Alam mo, sinusundan-sundan pa yan. Alam mo, nung time na nagkaroon kami ng interview sa kanila, medyo na-late ng konti dahil may mga sumusunod-sunod. At pabago-bago ng lokasyon dahil nga po sa sumusunod-sunod. Yung sinusundan nung sila, binabantayan nung sila. Lahat ng galaw nila binabantayan. Tapos magpaplano pa sila ng threat. Ay, ang turing nga sa kanila, terorista na eh. Ng gobyernong ito eh. Sa sobrang pagbabantay. Sa sobrang pag-iimbestiga. Di ba? Unang araw pa nga lang nung kay Gutesa na lumabas. Agad-agad, di ba, may binasa isang senador at sinabi niya na galing sa Malacanang, ito ang iyong background. Ganun, kabilis ang intelligence pagdating po sa mga kalaban. Talagang ginagamit ang lahat ng tool. Do you think they would plan to do it? That is stupidity. And I don't think these people are stupid, especially Atty. Baligod. Hindi po tanga yung mga yan. Hindi ka gagawa ng plano, dahil kakapahamak mo. Di ba? Kaya alam na alam po nila yan. Siguro kahit mga kinakain niya mga yan, alam nila eh. Hindi ito biro Kasi binabantayan yan eh. I-report yan ng mga nagbabantay sa kanila. Oh, ito, may nagpa-deliver ng McDonald's, may nagpa-deliver ng Jollibee. Oh, si ganito dumalaw. Oh, si ganire na politiko nakipag-usap sa kanila. Si ganire. Malamang nakatapa nga ang phone ng mga yan eh. Di ba? Tapos gagawa sila, magpaplano sila, bobombay namin ang Senado. Pasabugin namin yan. Aatakihin namin yan. For what purpose? Give me a logical, reasonable purpose kung bakit aatakihin ang Senado nitong mga Brave 80 na to. Sige nga. Wala. Kasi bakit to? Kahit anong gawin nila, Senate President pa rin si Cayetano. Alam mo ito pagbalik-balik ta rin nila, kita mo nga urong-sulong sila pagdating kay Cayetano. Pagdating sa Senate Presidency, urong-sulong sila. Noong una acting, tapos Senate Pro Tempore, tapos hindi nila masabi kung talaga bang Senate President pa kasi alinaw sa konstitusyon. 24 members of the Senate, majority of the 24 members of the Senate. 13. They cannot erase that. Yung iba, they can bend the law, pero kapag ating kay SP Cayetano, hindi. So, what's the purpose of taking over with yung sa Senate? Wala. Walang-wala. Sa katunayan, dapat nga bantayan nila yung Senado na hindi isasara yung Senado para magpatuloy ang hearing. Ano yun? How do you call, what do you call the accusation? It's funny. It's funny. That's Funny. It. I don't know why people of their stature, supposed to be, will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. Okay. How? Pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na. Wala ka namang maski kutsilyo, hindi ka na makapasok kung meron kang kutsilyo. Tapos ang usaa doon, may mga baril na nakasukbit. So paano? Categorically, sir, no. Okay, we are a peaceful people. No? We do not know violence. We do not know dissidence. So kaya nga kami nagko-cooperate. Even if we do not recognize si Erwin Tulfo as chair of the Blue Ribbon, pumunta pa rin kami. Unfortunately, hinarang nila kami. Tapos yung sinasabi nila na hindi kami na... Ito na, isa pang katotohanan to. Kasi maraming kasinungalingan lumalabas sa Page 3 Media na kesyo hindi daw sumipot itong mga Marines na ito doon sa pagdinig ng BBM senators. Hindi totoo yun. They were there. Ilang oras silang hinarang sa gate. Tapos, nung umakyat na sila for press con, mabilis ang press con, mabilis lang yun Pababa na sila, biglang nag-adjourn yung kanilang meeting, yung meeting ng mga BBM senators. Di ba? Kaya nga nagkabulungan. Dahil lang hinala, ito meron akong isang pinanunood sa TikTok na magaling sa, nababasa niya yung lips. May tawag dyan, lip reader o lips reader. Basta, nababasa niya. Kahit walang audio, nababasa niya. At doon, nakita niya nabasa niya yung usapan ni Ontiveros at saka ni Batibag. So they were aware. They were aware that the Marines are going down doon sa kanilang pautot na meeting. Tapos biglang in-adjourn. Kaya kalokohan po. Hinarang po talaga
nitong mga BBM senators etong mga Marines para hindi makapagsalita. Dahil nandun kami, in fact, nung kumukuha pa lang kami ng QR code, meron nang bumubulong sa akin, sir, ang sabi ng mga senators, we need not attend because what they are doing now is just a consultative meeting and not a hearing. And therefore, you need not attend. Sinabihan na kami. O, ayan, malinaw po. Ha? Itong mga BBM senators ay inutusan. Kasi sila may hawak ng gate, remember? Nakipagtalo pa nga si Robin, di ba? Bakit hindi sila pinapapasok? Kung hindi pa binaba ni Robin, hindi sila makakapasok. So talagang hinarang po ng mga BBM senator sa pamumuno ni Gatchatae. Ay, di ba?